Is stockpiling an act of regulation, or is it just a matter of prudent planning? Hindi naman yan parang naghihimasok tayo sa pribadong negosyo at gagawin natin dahilan ang oil deregulation law at tikom ang bibig at nakagapos ang gobyerno dahil ang batas ginawa 20 years ago. Hindi, pagplano yan eh. Pagsasangguni eh. Pag-uusap eh. Para ano man ang krisis, kaya nga surprise yung nangyari, kung tayo ay nakikipag-ugnayan, gaya ng ibang mga bansang binanggit ko sa ASEAN, ay hindi tayo masyadong gipit, which brings me to the statement made earlier, which I monitored. Ano ba yung sabi? Tagtuyot? Ano yun? Ano yung sinabi dito? Ano yung sinabi dito? Nasaan yun? We could dry. We could run dry. Yes. I heard it. So because, number one, hindi naghanda ang DOE at ang ginagawa niyong dahilan ay ang deregulation law, at dahil hindi tayo nag-stockpile dahil sabi nyo, hindi nyo gawain yan, na sa aking paningin ay hindi yan paghihimasok sa pribadong negosyo kung hindi prudent planning. Tapos sinabi ng DOE, we could actually run dry. Tagtuyot, mauubusan, ilan na lang. Paliwanag po ano ang ibig sabihin. Akin na yung salitang yon. Ano ba yung sinabing? Tsaktong sinabi. We will run dry. The worst case is that our country runs dry. Okay, sabihin natin, sa 110 million Filipinos, DOE, Secretary, the worst case is the country will run dry. Pakipaliwanag po ang tagtuyot sa sambayan ng Pilipino para po kami maintindihan namin ang paghahandang dapat gawin. Kung ganyan po ang sinasabi ng Department of Energy, hindi pa ba yan krisis? Ayaw pa ba talagang yugyugin ang mga utak ng mga tao sa gobyerno para tanggapin na tayo'y nasa isang krisis? At sinasabi na that we will run dry. Pakipaliwanag po para maintindihan, mapondohan, nandiyan ang chair ng finance, para ang ibang ahensya ng gobyerno ay maghanda pa at masyado pang gipitin ang belt tightening sa paghahanda. We want to understand. Thank you, Mr. Chair.